Filipino 4, Term 1, Week 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tekstong naratibong anekdota, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Letter A, nauunawaan ang tekstong naratibong anekdota. Letter B, nasusuri ang layon ng teksto. Gaya ng magsalaysay, anekdota, tulang pambata at kwentong bayan. Letter C, nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may binyagan at kasalan. At letter D, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal, gaya ng logo at icons, na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin kung hugnayan o hindi hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Unang bilang, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral dahil kalimitang hinahango mula sa Biblia. Ito ba ay hugnayan o hindi hugnayan? Magaling! Ito ay hugnayan. Pangalawa, ang parabola ay nagiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Ito ba ay hugnayan o hindi hugnayan? Tama, ito ay di hugnayan. Pangatlo, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Ito ba ay hugnayan o hindi hugnayan? Tama, ito ay di hugnayan. Pang-apat, tayo'y magsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Ito ba ay hugnayan o di hugnayan? Tama, ito ay hugnayan. At panglima, nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan ay gayon na lamang ang kanyang galit kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Ito ba'y hugnayan o di hugnayan? Tama, ito ay hugnayan. Tala-salita, ibigay ang salitang binibigyang kahulugan sa bawat bilang. Kulayan ang nasa kaliwa o nasa kanan na salita ng wastong kasagutan. Unang kahulugan, anumang ninanais na makuha o marating. Ito ba ay layon o ito ay ayaw? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay layon. Pangalawang kahulugan, maikling salaysay tungkol sa kawili-wili o makabuluhang pangyayari sa buhay ng tao. Ito ba ay alamat o anekdota? Anong tamang sagot? Tama, ito ay anekdota. Pangatlong kahulugan, ginagamit sa pagtingin o pagtanaw. Ito ba ay biswal o pisikal? Anong tamang sagot? Tama, ito ay biswal. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Basa unawa. Basahin ang anekdotang si Pilo Bibo.
anekdota ni Alan M. Utleg, at sagutin ang katanungan na kaugnay dito. Maari nyo ring mabasa ang anekdotang ito sa link na makikita sa screen. Bisitahin lamang ang link na ito. Si Pilo Bibo, anekdota ni Alan M. Utleg. Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran, at ito ay maitutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman, naguunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kani-kanilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makitang muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis. Nagpalinga-linga si Pilo. Nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan, ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagitna. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang pagbati ni Pilo. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pagngiti ni Pilo. Kitang-kita ko na kayo'y nagulat sa aking pagdating. Ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namangha sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang Batang Bibo. Ako nga pala si Pilo, Batang Bibo at palakaibigan. Ang aking kasabihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulating ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo. Pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamayan ni Pilo ang mga kamag-aral sabay tinatanong ang kani-kanilang mga pangalan. Naibigan niyo ba ang kwento ng batang si Pilo? Tunay nga na si Pilo ay isang bibong bata. Ngayon ay dumako na tayo sa mga gabay na tanong. Para sa unang tanong, tungkol saan ang anekdota? Tama! Ang anekdota ay tungkol kay Pilo, isang bagong mag-aaral na masayahin, palakaibigan at may kumpiyansa sa sarili. Ipinakilala niya ang kanyang sarili upang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Tama! Ang mga tauhan sa anekdota ay si Pilo, mga mag-aaral na kaklase ni Pilo, at ang nanay ni Pilo. Pangatlo, paano binati ni Pilo ang mga kaklase? Tama! Binati niya ang mga kaklase ng masaya sa pagsasabing, "Magandang araw po sa inyong lahat." Pang-apat na tanong, anong naging tugon ng kaniyang mga kamag-aaral? Tama! Nagulat ang mga kamag-aral ni Pilo. Nagtinginan sila sa isa't isa at nagtawanan dahil sa kaniyang kilos at masayang paraan ng pagpapakilala. Panglimang katanungan, anong ginawa ni Pilo habang siya ay papunta sa kanyang upuan? Tama! Habang papunta sa kanyang upuan, isa-isa niyang kinamayan ang kanyang mga kamag-aral at tinanong ang kanilang mga pangalan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng anekdota? Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari, karanasan o kwento.
Karaniwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan. Ito ay maaaring naglalaman ng mga detalye, mga karakter, mga lugar at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento. Sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magpahayag ng isang karanasan o pangyayari ng masining. Sagutin naman ang mga gabay na tanong na ito. Unang katanungan, ano ang layo ng tekstong si Pilo Bibo? Tama! Ang layo ng teksto ay magbigay aliw at maghatid ng aral tungkol sa pagiging palakaibigan, magalang at may kumpiyansa sa pakikipagkilala sa iba. Pangalawang tanong, paano ito inilahad? Tama! Inilahad ito sa pamamagitan ng isang anekdota o maikling salaysay ng isang kawili-wili at nakaaaliw na pangyayari sa buhay ng isang tauhan. Pangatlo, naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari? Opo, naging mabisa ang paggamit ng mga elemento nito. Ang wika ng mga tauhan ay angkop at madaling maunawaan. Nailarawan ng maayos ang tagpuan sa loob ng silid-aralan at malinaw na naipakita ang mga pangyayari mula sa pagdating ni Pilo hanggang sa pakikipagkilala niya sa kanyang mga kamag-aral. Dahil dito, naging kawili-wili at madaling maunawaan ang anekdota. Gawin ang gawaing ito. Happy o sad? Tukuyin kung ang sumusunod na kwento ay tekstong naratibong anekdota o hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng biswal na masayang mukha kung tama at malungkot na mukha kung hindi naman. Una, noong nasa isang fast food chain ako, nagtanong ako sa crew kung mayroon silang vegetarian meal. Nagpakita siya sa akin ng menu at sinabing, ito po ang aming vegetarian meal. Cheeseburger na walang karne. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Dahil ito ay isang tekstong naratibong anekdota. Dahil nagpapakita ito ng isang karanasan o pangyayari ng isang tauhan. Pangalawa, noong bata pa ako, naglaro ako ng taguan kasama ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay. Nakatago ako sa ilalim ng kama nang biglang pumasok ang aking ama at nagsimulang maghanap. Hindi niya ako mahanap kahit nasa ilalim lang ako ng kama. Tapos nung aalis na siya, napatai ako dahil sa takot. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha dahil ito ay nagpapakita ng isang tekstong naratibong anekdota. Nagpapahayag ito ng isang karanasan o pangyayari sa buhay ng isang tauhan. Pangatlo, tulad ng maraming mga Pilipino, isa rin akong mahilig sa laro ng basketball. Ngayon ko talaga napatunayan na gusto ko ang larong ito dahil makalipas ang halos mahigit 5 taon na hindi aktibo sa paglalaro ay nasa puso ko pa rin ang pagmamahal para laruin ang larong ito. Ang teksto ba na ito ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Sapagkat ito ay hindi tekstong naratibong anekdota. Hindi ito nagpapakita ng isang karanasan o pangyayari sa buhay ng isang tauhan. Pang-apat na teksto. Nasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Gayunman, walang gaanong pumapansin dito. Isang araw, isang magnanakaw ng kalabaw ang hinahabol ng mga tao. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Sapagkat gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo,
Pumitas siya ng lansones at kumain. Nalason siya. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Mula noon, pinagkatakutan ang lansones. Walang mga ahas kumain nito. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ang tekstong ito ay masayang mukha, sapagkat nagpapakita ito ng isang karanasan o pangyayari sa buhay ng isang tauhan. At panglimang teksto, maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Ang teksto ba na ito ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Tekstong biswal. Para sa gawaing ito, hulaan mo, larawan ko. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na icon o biswal. Tingnan ang unang icon, pangalawang icon, at pangatlong icon. Ano kaya ang tinutukoy ng bawat biswal na ito? Unahin natin ang unang biswal. Makikita ang paglilinis ng kamay. Ito ay paghuhugas ng kamay. Sa pangalawang biswal naman, makikita ang drawing ng babae at lalaki. Saan ba natin ito karaniwang makikita? Ang biswal na ito ay palikuran o comfort room. At ang pangatlong biswal ay fire extinguisher. Ito ay ginagamit kapag may sunog. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng isang icon o biswal. Para naman sa gawaing ito, itala mo. Magtala ng iba pang biswal na makikita sa labas ng paaralan. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa, mga bata. Para sa unang biswal, ano kaya ito? Ano ang kahulugan ng biswal na ito? Ang kahulugan nito ay iwasan ang pagkakalat o maaari ring bawal magkalat o huwag magkakalat. Para naman sa pangalawang biswal, ano kaya ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito ay walang magsasalita. Maaari ring bawal mag-ingay o walang magkwekwentuhan. At para naman sa pangatlong biswal, gripo at baso ng tubig. Ano kaya ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito ay maaaring inumin ang tubig sa gripo. Kayo mga bata, mag-isip pa kayo ng iba pang biswal na makikita sa labas ng inyong paaralan. Para naman sa gawaing ito, pick karanasan. Pumili ng 2 larawan sa ibaba at magbahagi ng maikling salaysay o karanasan na may kaugnayan rito. Para naman sa gawaing ito, sabi ko, isulat ang iyong sasabihin kung ikaw ang nasa sitwasyon sa ibaba. Una, nakita mong nakatingin lang sa iyo ang iyong mga kaklase. Paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang sasabihin ko ay, magandang araw sa inyong lahat, bago lang ako rito at nais ko sana kayong makilala at maging kaibigan. Pangalawang sitwasyon, niyaya ka ng iyong kaklase na maglaro, subalit may iniuutos sa iyo ang iyong guro. Anong sasabihin mo? Narito ang aking halimbawang sagot. Salamat sa pagyaya, ngunit kailangan ko munang gawin ang ipinag-uutos ng ating guro.
sasama ako kapag tapos na ako. At para naman sa pangatlong sitwasyon, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? Narito ang aking halimbawang sagot. Nanay at tatay, masaya po ang naging unang araw ko sa paaralan. Nakilala ko ang aking mga guro at mga kaklase. Marami akong natutuhan at nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Para naman sa gawaing ito, alam ko na, magbigay ng mga kahalagahan ng biswal sa ating pang-araw-araw na gawain. Gaya ng ating mga pinag-aralang biswal o mga icon. Ano ba ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na gawain? Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa. Ang kahalagahan nito ay una, nagbibigay ng malinaw na impormasyon. Pangalawa, nagpapadali ito ng komunikasyon. Pangatlo, nagbibigay ng direksyon at gabay. At pang-apat, mas napapansin ng mga tao ang mga impormasyon. Para naman sa pagsusulit, sumulat ng isang anekdota batay sa ibinigay na paksa. Isaalang-alang ang mga katangian na dapat taglayin ng isang anekdota. Ang pamagat na gagawin ninyong anekdota ay ang aking unang araw sa eskwela. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!